Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung tsura. O papayag ang Senado na ganyan. Di ba? Papayag ang Senado na ganyan. Chis Escudero, papayag ka, ginagawa kayong tanga nitong gobyerno na to. Sa Congress ba pwede to? Pinapupunta pa naman tayo dyan sa Congress. Itong mga vloggers, kasama yung mga vloggers. Nakasubpina na. Gawin kaya natin yan. Putang ina, sigurado kulong kami kinaumagahan. Kami pa mga ordinaryong nilalang na kahit na papaano may naitutulong sa ekonomiya. Sigurado kung di kami aatin, sibak kami, kulong. Samantalang itong mga to, puta, pasahod ng bayan. Maraming tanong ang mga Pilipino, tas yung mga pasahod ng mga Pilipino, puta, hindi mo matanong itong mga kupal na ito. Nasaan ang hustisya dyan? Akala, di ba mahilig kayo magpa-interview, Jean Pajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba? Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi, di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo. Eto na, pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para saan napatunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka-ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Yon. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang pinakahihintay ninyo. Ang pinaka-pasaway at pinaka-fake news sa lahat balat ng YouTube. Magandang araw sa inyong lahat. Another day. Another uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? At eto na naman po tayo. Tayo ay ready na naman sa isang araw ng uratan session. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, mandarambong, mandurukot, mang-uumit, mga mambubudol, sinungaling, walang isang mga salita. Puro pangako. Lahat ng mga santanas, Judas, Barabas, Hestas, ay eto na naman, natin na naman po silang gigisahin sa sarili nilang mantika. Pero ano lang po disclaimer lang po, wag po kayong maniniwala. Wag po kayong maniniwala sa akin, mga bossing. Dahil wala po akong kwentang tao. Ako po ay walang datos. Ako po ay hindi nag-research. Ako po ay hindi under oath. At lahat po ng mga sasabihin natin dito, wag nyo seryosohin dahil for entertainment purposes lamang. Ine-entertain lang natin lahat ng mga kababayan nating minamahal natin dyan sa ibang bansa. Hindi ba? Tayo ay naglalaro-laro lamang. Magandang araw sa mga kababayan natin sa USA, Canada at buong North America. Magandang araw din sa mga kababayan natin sa Middle East at syempre dyan sa Europa. Kung saan nandiyan ngayon ang ating Pangulo at talaga naman ay hindi inumuhupa ang mga taong nagpapakita ng kanilang suporta. Ako rin po ay nagpapasalamat at bumabati ng magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kalapit bansa natin dito sa Asia. Delikado? Parang ang sapantahan natin mukhang magkakaroon na yata ng gera. Parang magkakagera na kung makapagsalita itong ating AFP chief. Tila mo magkakaroon na ng rambulan dyan sa Taiwan. Diyos ko po. Katulad nga ng lagi natin sinasabi, mga bossing, etong gobyerno na to, Diyos ko po, wala na nagawa matino.
Oo, mantakin mo napatunayan natin na pinakamalaki raw di umano ang inutang ng ating administrasyon ngayon kumpara nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nangutang nga tayo. Pero tingnan mo naman, ang dami naman nating mga build. Meron tayong mga kaliwat kanan na mga ayudahan dahil lang COVID, hindi ba? Oo, tapos meron pang mga gera noon. Nandyan pa yung ISIS, Maute. Hindi ba? Nagkaroon ng Marawi Siege. O tapos pagkatapos nyo nagkaroon pa ng mga pabahay sa Yolanda. O hindi ba? Nagkaroon din ng mga pabahay doon sa mga displaced Marawi residents. O tapos ano pa mga panahon ni Pangulong Duterte? May mga bagyo-bagyong sobrang lalakas. Meron pang mga malulupit na mga paglindol. At napakaraming mga dilubyo. Oo, pero ngayon lamang, mas malaki pa daw ang inutang ng administrasyon ngayon kesa noong panahon ni Pangulong Duterte. Samantalang, ngayong panahon, anak ng tinapay, walang infrastructure, unang-una. O yung build better more, wala nangyari. Kaisa-isa. Sa kanilang napaganda yung dyan sa may Pasig River. O dyan sa may bandang Manila, sa may Escolta yata yan. O dun lang, yun lang yung bukod tanging napaganda nila. Wala nang iba. Anak ng tinapa na yan. Walang build project. Walang mga infrastructure na nakikita. Walang bagong hospital, bagong eskwelahan, wala. Wala namang pinipirmahang bagong batas na paggagamitan ng pera. Hindi katulad ni Pangulong Duterte noon. Ginawang batas sa yung Bangsamoro Basic Law, gagamit ng pera dyan. Ginawang batas yung free tuition fee. At napakaraming mga proyekto. Pero wala. Ngayon, wala. Diyos ko po, mantakin mo merong Maharlika Investment Fund. Bukod sa Maharlika Investment Fund, ano pang meron? Merong budget ng Pilipinas. Bukod sa budget na ilang bilyon na budget, nagdoble nga Parang 3 billion lang, naging 6 billion na. From previous years. Di ba? So ilang trilyon na mas mataas yung budget ngayon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero anong nakikita mo sa kapaligiran? May nakikita ka bang pagbabago? May nakikita ka bang kasiyahan? May nakikita ka bang katiwasayan? Ano pa? Ang dami-daming pera. Meron pang perang kinuha sa PhilHealth. Aside from yung perang kinuha sa PhilHealth, ano pa? Yung nagbebenta pa sila ng mga ginto. Aside from pagbibenta ng ginto, ano pang ginagawa? Kumbaga lahat puro pera, bumabaha ng pera, pero magtataka ka. Putang ina, kahit gapatak, nakaginhawaan, wala tayong maramdamang hayop na yan. Wala tayong maramdaman na kahit na kaunti man lang nakaginhawa. At ito pa masaklap ito masaklap. With all those budget, with all those projects, laging sinasabi nitong tukmol na si Marcos at itong si Recto, laging sinasabi ng dalawang itlog na yan, na ang legasiya daw ni Bongbong ay itong Maharlika Investment Fund. Pucha yan. Pero ng taong bayan ang ginamit dyan, pero utang pa rin tayo ng utang. Utanginan yan. Anak ng nakaw. Hindi ba kayo maiinis yan? Utang pa rin ng utang inang mga yan. Puro na lang utang. Wala naman nangyayari sa bayan. Wala namang kaginawan. Wala namang bagong release na nadagdag. Yung bagong expressway natin hanggang Rosario, Pangasinan, hindi na nadagdagan yung mga kalsada. Ang balita dati dyan, hanggang Ilocos yung highway na yan. Hindi na natuloy-tuloy. Anak ng tinapay na yan. Saan yung dinala pera? Saan? Tapos ito masaklap, lumalabas na sa kabila ng ginawa nilang pang-aayuda, putang ina, mahirap pa rin ang Pilipinas. Ang dami pa rin gutom. Takan-takan na daw sila kung bakit. Paano hindi kayo magtataka? Putang ina, baka mamaya niya kakarampot lang yung binibigay nyo sa taong bayan, mas marami pa yung pumupunta sa mga bulsa nyo.
Di ba? Oh, ngayon nahihiya kayo. Tayo na, ang dami yung issue. Sa totoo lang, napakarami yung issue. Kung babalikan natin yung 3 taon ninyo, wala kayong nagawa matino. Utangin ng lahat ng ginawa nyo, puros kabulastugan. 3 taon, mag-isip kayo na magandang nangyari sa bayang Pilipinas. Pukin ang ina niyan. Oh, kahit tumambling-tumbling ka, sabi nga maglakad ka rito mula monumento hanggang Baklaran. Wala kang makikitang magandang naidulot na itong administrasyon na to sa bayang Pilipinas. Kaya na dyan sa airport na lang, palpak na. Airport na lang, palpak na, malaglag bala na naman. May mga nakawan. Anak na toklay naman talaga sa turismo. Wala na. Wala na. Ban na ang mga Chinese. Wala nang pumupunta dito. Galing tayo ng Malaysia at ng Thailand nung nakaraan. Lintek, ang daming mga Chinese doon. Gastos ng gastos. As in, sige, waldas sila ng waldas. Imbis na dito nagwawaldas ng pera mga yan para lumago ang turismo natin, putang ina, dinidemonize nyo. Ngayon, sino ang natin? Sino ang mga turista rito sa Pilipinas? Pukin ang ina niyan. Eto yung mga turista sa Pilipinas. Ipakikita ko sa inyo Isang malupit lang. Sino ngayon ang turista sa Pilipinas? Wait lang eto, ipapakita ko. Wag kayo masyadong sabik. Dancing with the beat. Ano ba yun? Nako po. Wait lang wait lang. Hanapin ko yung turista natin dito sa Pilipinas. So ito, papakita ko sa inyo. Isang malupit lang. Tanggalin na natin yung background music natin para makita nyo ng maigi ito. Ayan. Ayan ang mga turista natin ngayon, putang ina, puro balasubas. Pakinggan nyo to pakinggan nyo to. Mabilis lang. Kanyang pambabastos for the content, for deportation na ngayon ang isang Russian vlogger. Pangisi-ngisi pa at tila walang pagsisisi ang foreigner sa ginawa niyang kalokohan. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law in the Philippines. Bumisipa ang Russian-American Yan. Yan ang mga natin. Gusto niyo yan puti, di ba? Gusto niya ang ganyan, di ba? Yung mga Amerikano, na mga Russian, na mga AFAM, di ba? Gusto niya yan di ba? Sabi ko sa inyo, turismo natin, wala na, lubog na. Bakit? Ganito na yung mga turista natin. Pupunta rito para babuyin tayo. Alam niyo dati yung mga turista ini-invite natin dito, it's more fun in the Philippines. Gagawin nila, gagastos sila dito sa Pilipinas, limpak-limpak yung salapi nila. Nakinita sa mga bansa nila, pagpunta rito, gagastos sila. Ayan, pupunta sila sa mga beach, check-in sa mga hotel, kain sa mga restaurant, paano ng mga activities, punta sa mga sightseeing sa Pilipinas, di ba? Mayaman ang natin. Ang turismo ngayon, wala na. Bulk ng ating mga turista, which is mga Chinese, na itaboy na natin. Bakit? Tayo na ginagawang demonyo Yung mga Chinese na parang lahat na lang ng Chinese, basta singkit, damay, demonyo ang tingin ang pinapalabas natin. Samantalang, ang dami naman Chinese sa Pilipinas. Ayan, yung mall na mga pinupuntahan nyo, puro naman mga Chinese. Anti-China kayo, pero mga cellphone nyo, mga China, hilig nyo siomay, hilig nyo sa Shanghai. Punta ka ng Binondo, punong-puno yung mga nagtutur doon. Mantakin mo tayo, may pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. 500 years old na yung Chinatown natin. Ibig sabihin, nauna pa sa mga Kastila. Walang hiyang yan. Wala pa naman akong nabalitaan na sinakop tayo ng mga yan. Pero ito ngayon, ng mga turista sa Pilipinas, itong nai-invite natin ng mga turista. vlogger na si Vitaly Zorovetsky habang binabasahan ang kanyang mga karapatan matapos hulihin. Pati sa mugshot, nakangiti pa siya. Inaresto Nakita ninyo kung paano tayo babuyin? ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dayuhang vlogger sa isang hotel sa Pasay City. Sa bisa ito ng Mission Order for Undesirability mula sa Bureau of Immigration. Yan ay matapos mag-viral ang kanyang mga video ng pamabastos sa ilan nating kababayan na ginawa niya for the content. Nariyan ang pantitrip sa ilang security guard sa BGC Taguig. Mayroon pang tinangkanyang agawan ng baril at tinangay pa ng vlogger ang electric fan ng isang restaurant doon dahil sa kanyang pambabastos. Itinuturing siyang undesirable alien ng immigration. Ang ibig sabihin po nun, ang isang foreign national ay Tinan nyo nangyari rito. Ito nakakatuwa rito. Ito nakakatuwa ito. hindi nakarating
karapat-dapat na manatili sa bansa dahil ang kanyang presensya po ay nakakaabala na, nakakagambala na. O sige, paikliin na natin. So eto nga yung foreign national na ito, isang Ruso. Isang Ruso na ang kanyang passport is Russian, na siya daw ay nakatira sa Tate. Kasama nga daw yata niya yung nanay niya dito eh. Itong kupal na ito, ang trabaho nito mang-urat sa social media. At may mga kasamang mga vlogger yan dito sa Pilipinas na kakolab niya. Kakolab ba? O ngayon nakulong to rito. Alam nyo ba kung hanggang ngayon nasaan itong gunggong na ito? O itong gunggong na ito, nandiyan yan sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, ikinulong. Hindi Pilipino to hindi Pilipino. Hindi Pilipino pero ngayon nakakulong dyan sa Camp Bagong Diwa. Bakit ko hina-highlight yan? O ang sabi ng Bureau of Immigration, after daw ng proseso, they will inform yung may-ari sa kupal na ito. Sinong may-ari? Yung bansang Russia. O they will inform the Embassy of Russia na isa sa kanilang tarantadong residente ang nandito sa Pilipinas as nag-aanimal dito. O so yun ang proseso, O nasan ito ulit? Hindi naman to Pinoy. Pero nasaan ang putang ina nito? Nandito, pakakainin pa natin sa kulungan ng portaragis na yan. Yan ang sinasabi ko. Bakit dito sa kumag na ito merong due process? Bakit itong tarantadong ito nandito pa sa Pilipinas? Bibigyan natin kayo ng isang example ng kawalan ng hustisya. Yan ang due process Lumabag sa atin ng batas at kung may magsasampa ng demanda, hindi yan mapapauwi sa bansa niya hanggat hindi niya natatapos na si-settle yung kanyang mga demanda dito sa Pilipinas. Di ba? Hindi to Pilipino pero dumaan sa due process. Pinatapon ba natin to sa Russia? Hindi. Bakit? Kasi nga dito siya lumabag na batas sa Pilipinas. So wala pang nagsasampa ng kaso sa kanya. Pero ikinulong na siya ng Bureau of Immigration dahil undesirable alien. Kung ako undesirable pala, di puta itapon nyo ng hayop na yan. Pero bakit nandito pa din? Kasi due process. Bakit hindi na-avail ni Pangulong Duterte yung parehas na due process na ini-enjoy ngayon ng buwaka ng inang to? Ini-enjoy ngayon ng ulol na to yung due process sa Pilipinas na hindi na-enjoy ng ating mahal na Pangulong Duterte. Bakit ang ating Pangulong Duterte, yung pamismong otoridad din natin ang humuli sa kanya, humayop sa kanya, at nagpatapon sa kanya sa ibang bansa? Sagutin nyo ngayon yan. Bakit dito sa tukmol na ito may due process? Bakit kay Pangulong Duterte wala? Asa ng hustisya? Tapos sasabihin ngayon ng mga tarantadong ng mga tarantado minuto na yung tagapagsinungaling diyan sa Malacanang. Sasabihin niya pa na kung sakaling si Pangulong Duterte ay i-release interim, nandito pa yung picture na yan ayan. Ibig sabihin, if the President of the Philippines will be released by the ICC, ay hindi po tatanggapin ng Pilipinas kasi hindi daw tayo dapat nakikipag-ugnayan sa ICC at wala daw tayong koneksyon sa ICC. So kung magre-request daw ang kampo ni Inday Sara na iuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, it's as if you are cooperating na with the ICC. So ibig bang sabihin nito, dapat na tayong makinig sa ICC? Ano ba talaga? Makikinig tayo o hindi? Hindi, Claire. Ang problema lang dito, yung utak mo. Ang problema dito yung utak mo. Unang-una sa lahat, wala kang karapatang buwaka ng shit ka. Napigilan si Pangulong Duterte na umuwi ng Pilipinas dahil Pilipino siya, putang ina ka. Ikaw nga, Pilipina ka Blue eyes ka pa. Blue eyes ka, pangu ka naman. Nagpapanggap kang Amerikana, di ka namang Amerikana.
Kamukha ka naman ni Gagay. Mukha kang tindera sa palengke. Walang talipapa sa Amerika. Kaya wag ka mag-blondie-blondie ng mata, ha? Hindi pala. Mag-blue eyes, ha? May binabagayin yung blue eyes. Pag nag-blue eyes ka, siguraduhin mo, magpa-blondie ka na din. Walang hiya ka. Natatandaan ninyo ng panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lockdown ang Pilipinas. Lockdown, ibig sabihin nakakandado, sarado. Walang makakalabas, walang makakapasok. Walang makakapasok na kahit na sinong lahi. Dahil ba kontaminado. Pero kapag OFW, Pilipinong, uuwi, may sakit, may ketong, o namatanda yang kinulam, basta uuwi ng Pilipinas dahil Pilipino yan, bubuksan natin yung pintuan natin kasi bahay niya to. Siya ay isang Pilipino kaya dapat umuwi siya dito. Ano tong sinasabi nitong tolongges na si Claire Castro na hindi pwedeng pauwiin dito si Pangulong Duterte dahil desisyon yan ng ICC. Ang desisyon namin, itapon siya eh. Ganun ba yun? So inaamin ba ninyo na talagang personal na desisyon nyo na itapon itong si Pangulo? Huling-huli sa sariling bibig itong spokesperson ng spokesperson ng Malacanang, yan. So madako naman tayo rito. So move on na tayo sa tatanga-tanga na yan. Dahil alam naman natin si Claire Castro, wala naman talagang utak yan. Simula nung siya ay naging palamunin na ng gobyerno, pati yata tae ng aso ng Malacanang kakainin nito at sasabihing mabango. Ito. Katulad ng lagi natin sinasabi, merong due process na ini-enjoy ngayon yung kupal na Russian vlogger. Samantalang yung sarili nating lahi, presidente pa naman ng Pilipinas, mahal ng mga Pilipino, walang due process, ipinatapon natin ng ganun-ganun lang. So paano natin i-explain ngayon yan? Maganda talaga i-explain yan eh. So ito ngayon, dahil dyan sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa panghahayop nila, nagkakandak ngayon ng hearing. Importante ba tong hearing ni Amy Marcos? Para sa akin, importante. Bakit? Kasi isinasangkot ng mga corrupt na mga prosecutor dyan sa ICC. Dahil nakipagkutsabahan na nga sila dito sa gobyerno natin, isinasangkot dito yung mga malalaking tao. So kung sa isang co-conspirator na katulad ni Pangulong Duterte ay nagawa nilang bali-baliin yung batas, na kahit na ipakulong mo sila, wala silang pakialam, hindi natin alam kung magkano ang kapalit ng ginawa nilang pagtatraidor sa bayang Pilipinas, pero sinasabi yun you can just sue me. I-demanda nyo na lang ako. Kailangan ko kayong dalhin ng dahig, by hook or by crook. Ganon ang ginawa nito ni Torre. Hindi ba? So ngayon, mga bossing, importante itong hearing na to. Why? Kailangan ma-establish nitong hearing ni Amy na ang ating gobyerno doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC ay hindi dumaan sa tamang proseso. At kailangan mapaintindi natin sa tao, mapaintindi natin sa tao na kinidnap talaga si Pangulong Duterte at may mga darating pang mga warrant of arrests doon sa mga talagang akusado. Co-conspirator lang si Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa ang chief of police noong mga panahon na yan, even in Davao. So ngayon, sila yung talagang sangkot dyan at talagang nakafront dyan. Ngayon sila talaga yung tatargetin dyan after netong kay Pangulong Duterte. So malalaman natin ngayon dito kung mapapapayag natin ang lahat ng mga partido na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, at least pag lumabas yung mga warrant na yan sa Interpol po, targis na yan, wala pang red notice. Wala pang red notice. Naglululundag ng mga hayop. Pag dumating yan, at least alam natin, napag-usapan na natin sa Senado ang due process,
lalabas yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest, isa-serve natin sa dito sa tao. Tapos, yung tao, i-aapila yan. Or, tayo, dadalhin natin yung tao sa local court at doon natin pag-uusapan, kung siya ba ay dapat ipadala doon o hindi, extradition treaty. Di ba? So importante ito kasi baka akala nyo nag-aano lang si Amy Marcos dito, naghuhukay lang siya para sumikat. Kasama na yun. Wag nating iboto si Amy Marcos dahil enough na kahit anong mangyari dito sa hearing na to, one Marcos is enough. Para i-expose ang lahat ng kagaguhan ng mga Marcos na yan. Walang matinong Marcos. Magalit ng lahat ng Marcos sa Pilipinas kung gusto nilang magalit. Pero sa ginawa nitong mga Marcos na to, mula pa sa tatay, sa nanay, hanggang sa mga kapatid, hanggang ngayon, sa ginagawa nilang kahayupan sa bayang Pilipinas, wala na dapat Marcos ang manalo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Diyan sa Ilocos, bahala sila dyan. Gusto nila lumubog sila dyan dahil puros mga kengkoy. Dahil puros mga kengkoy mga yan, bahala sila. Ito, pakinggan natin itong balitang to. Sir Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo itsura. Papayag ang Senado na ganyan. Di ba? Papayag ang Senado na ganyan. Chis Escudero, papayag ka, ginagawa kayong tanga nitong gobyerno na to. Sa Congress ba pwede to? Pinapupunta pa naman tayo dyan sa Congress. Itong mga vloggers, kasama yung mga vloggers. Nakasubpina na. Gawin kaya natin yan. Putang ina, sigurado kulong kami kinaumagahan. Kami pa mga ordinaryong nilalang na kahit na papaano may naitutulong sa ekonomiya. Sigurado kung di kami aatin, sibak kami, kulong. Samantalang itong mga to, puto pasahod ng bayan. Maraming tanong ang mga Pilipino, tas yung mga pasahod ng mga Pilipino, puta hindi mo matanong itong mga kupal na ito. Nasaan ang hustisya dyan? Akala, di ba mahilig kayo magpa-interview? Jean Pajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba? Ikaw, Torre, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi? Di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo? Eto na, pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para saan napatunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka-ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Hindi ba? So nasa na? Natakot? Takot na? Takot? Bakit kayo takot? Kung wala kayong tinatago, ba't kayo matatakot? Kung bakit, di ba yan na sinasabi nyo, itong mga vlogger, ang tatapang nyo Tatapang ng mga vlogger, tapos pagdating dito, hindi naman magsisisipot. Dito kayo magyabang. Ayan tinapatawag kayo sa Senado. Bakit kayo magtatago sa palda ni Claire Castro at saka ni Bersamin? Sinabi na nga ng presidente na umatin kayo lahat. Bakit hindi kayo nagsisiatin? It is, sabi nga nila di ba si Boying ang laging nagsasabi niyan? Flight is a sign of guilt. Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi ba umaalis kayo? Hindi kayo nagpunta rito? So ibig sabihin, lumayas na kayo. Flight is a sign of guilt. Di ba? Silence is a sign of guilt. Nasan kayo ngayon? Bakit ayaw nyong pumunta rito para magpatuloy pa yung kasinungalingan nyo? Sanay naman kayo magsinungaling so ngayon, wala rin pala kayo. Puros lang kayo yabang. Sinisita nyo yung mga vlogger Vlogger na nga lang kami. Maliliit na tao lang kami. Natatakot kami sa mga congressman. Abay, natural. Ito ngang mga to, mga general na mga coronel general at mga star general Natatakot pa. Kami pa kaya ng mga vlogger? Dito ako diyan ako humahanga, kanila Paduano, kanila Barbers, kanila Abante. Diyan ako sa kanila nabibilib.
lumalabas, mas may bayag pa itong mga nasa Tricom. Oo, kasi at saka sa Quadcom, mantakin mo lahat, kahit general, pinakukulong ng mga yan. Pag di umaten, kahit sino pa yan, si Harry Roque nga, nagtatago pa rin hanggang ngayon dahil dyan etong mga senador, asan na? Nga. So ano na ngayon? Nasaan na ngayon yung tapang nitong mga patay gutom sa interview? Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Yes, kasi bakit ka magtatago? Ang yabang mo, Tore. Ang yabang mo, Marbil. Jean Fajardo, sinungaling ka naman, di ba? Sana magpunta ka dito. Ngayon, pagka, kaya mangyabang ninyo, demand-demanda na naman kayo ng sedition. Pero pag para na sa bayan, yung pinag-uusapan, alam nyo, ang lakas ng loob nyong mag-file ng sedition sa mga normal na mga vlogger. Pero yung pagtatridor nyo sa bayan, ano ang tawag dyan? Yung pagiging tridor, di ba mayroon ding yan? Mayroon ding kaso yan, yung treachery na yan. Ano bang tawag sa kaso na yan? Na kapag ikay nag-tridor sa bayang Pilipinas, dapat pinupugutan ka ng ulo, dapat ganun hindi ba? So, ibig sabihin, ayaw nyong humarap dyan, ayaw nyong matanong, alam nyo na mali kayo. Inaamin nyo na ba na mali kayo? Ganito na lang, mag-press ko na lang kayo. Jean Fajardo, total, mahilig ka namang mag-press ko Sabi mo, ito pong press ko na to ay kasagutan kay Amy. Hindi na po kami aatin dyan. Kasi po, kami po ay lumabag sa batas. Hindi po namin sinunod yung batas natin sa Pilipinas na dapat dumaan sa due process itong si Pangulong Duterte. Kami po ay napag-utusan lamang ng mga bossing namin. Sino bang boss namin? Si Marbil. Ngayon si Marbil magsasalita din. Sinong nag-utos sa akin? Si SILG. Siyempre si SILG magsasalita din. Sino nag-utos sa akin? Yung kuya ko. Sa DOJ. Si Kuya DOJ. Sino nag-utos sa'yo? Nag-utos sa akin. Si Bantag. Umamin na lang kayo. Umamin na lang kayo. So, sabihin nyo na, hindi, kami talaga may kasalanan dyan. Ganun na lang, para hindi na namin kayo i-expect dito, tapos na boxing. Ang hilig nyo, di ba? Nasa na kayo ngayon? Umatras ang mga dila? Biglang tago na, tago. Paano yan? So, kung halimbawa, hindi kayo atin ulit sa susunod, issuehan kayo ng contempt order, sino manghuhuli sa inyong mga hayop kayo? Huhulihin ba kayo ni Tore? Ipoposes ba ni Tore yung sarili niya? Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pangiistab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Amy Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung... Kukonsultahin yung legal department? May ganyan pala. May ganyan pala proseso. Well, kung yan ang proseso, tama lang yan. Dapat sumusunod tayo sa proseso Pero may ganyan palang proseso. Diyan ba sa Congress, pagka nagpapatawag, nagpapasubpina, at saka nagpapa-contempt, dumadaan din kaya sa ganyan, due process yan, na nire-refer muna sa Justice, Committee on Justice, eklabu. Pero kung yan yung proseso, okay lang, wala nang problema. Pipirma ba siya o hindi sa sabpina?
Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kahit 3 resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Amy ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague. Nako, Diyos ko. From the DOJ, already visited The Hague. So, ibig sabihin, sinungaling talaga si Boying Rimulya? Ganun ba yun? Na lagi niyang sinasabi, hindi, di tayo makikipag-coordinate, blah, 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 blah. Pero, nagaano na pala yan, na napupunta-punta na yung mga representante nila sa The Hague. O so, anong klaseng to? Bakit ganito? Bakit nagsisinungaling yung mga public servant natin? Hindi ba dapat pag sinungaling, tinatanggal na dapat yan? At saka, tama ka dyan, Amy, ha? Kahit na mukha kang may tama ka dyan, ha? Kasi yun na mismong taga-ICC sa The Hague. Nung na-interview ng mainstream media, anong sabi? Gobyerno mismo natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte sa ICC. Ha? Isinuko siya sa ICC. Isinuko ba siya sa Interpol? Hindi. Isinuko siya sa ICC. Isinakay siya sa isang eroplano, idiniretso siya sa ICC. So kanino nakipag-cooperate, coordinate ang gobyerno? Di sa ICC. So tayo mismo, nakakahiya nga tayo sa madlang people sa ibang bansa. Nakakahiya tayo kasi imaginein mo tayo mismo nagkanuno sa sarili nating kalahi. Samantalang itong Russian na vlogger nandito pa sa Pilipinas hanggang ngayon. At siya'y nandiyan dyan sa may bikutan, natutulog siya ngayon dyan. Hindi pa siya napadideport. Bakit? Kasi may due process. So sa mga banyaga, sa sarili nating bayan, may due process. Yung mismong residente natin, citizen natin, 80 anyos, ibig sabihin 80 years old nang nakatira sa Pilipinas. Dito bumuboto, naging mayor, piskal, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas, pumatay ng mga kriminal, tapos ipinamigay natin. Anong klaseng bayan tayo? Proud pa ba kayo na Pilipino kayo na ganito nangyayari sa atin? And perhaps even met the president of the ICC in Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City. Wala silang jurisdiction, paano silang nakakahingi ng mga ganitong dokumento? Hindi ba nakakatakot yan? Kung halimbawa, isang korte sa ibang bansa pumunta rito sa Pilipinas, tapos bigla na lang magtanong-tanong sa tao, magtanong-tanong sa mga pulis, magtanong-tanong kung kani-kanino. Ano bang tawag natin pag ganon? Wala ka sa jurisdiction mo, ginagawa mo yan, tapos kinukuha mo impormasyon ng mga citizen namin. Ang tawag dyan, espionage. Nag-i-espiya ka na yan. Masama-masama na yan, di ba? Pinaparusahan na dapat ng kahindik-hindik yan. Pero pucha yan, bakit nangyayari dito yan? Hindi tayo makikipag-cooperate, pero nakakapag-imbestiga sila dito na wala silang jurisdiction. Ibig sabihin, lahat ng nakuha nilang information, considering that they don't have any jurisdiction here in the Philippines, walang basihan lahat yan. Baka mamaya niyan, gawar rekto lang yan. At ilang hospital records sa East Avenue Medical Center na naging basihan umano ng ICC sa pag-issue ng warrant sa dating Pangulo. Sinilip din ang tungkol sa Oplan Pursuit na tungkol daw sa pag-aresto kay Duterte at una nang binanggit ni CIDG Chief General Torre. Sinasabing may 80 pahina ito. Baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Batos. I'm waiting. Maging ang eroplano kung saan isinakay si Digong papuntang The Hague, napansing pareho sa eroplanong sinakyan ni PBBM noon. Magsasagawa pa raw ng susunod na pagdinig ang Senado tungkol dito. Sa hiwalay na interview naman, sinabi ni Senator Bato na susubukan niyang mag-apply ng visa para makapunta sa The Hague at bisitahin si Duterte. Ayan mga bossing, sa totoo lang
Sa totoo lang, nakakalungkot itong ganitong nangyayari sa bayan natin. Na ultimong mga taga rito sa atin, kayang-kaya na lang nilang ipamigay. Ay, nako. Hindi ba? Nakakahiya. Anong sabi ni, tingnan natin kung anong sabi ng spokesperson ng palasyo. Wait lang, hanapin lang natin yung masasabi ng spokesperson ng Senado. Pero ito, wag daw gamiting blanket, ha? Wag daw gamiting blanket ng Malacanang yung executive privilege para hindi na umattend dito. Sabi ni Amy, pakinggan natin tong kanyang isa pang statement. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi to pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang. Kaya po meron tayong Congress, Senate, and Supreme Court, at meron tayong tatlong branches of government yan. Ang legislative, which is gumawa ng batas. Tinan nyo. Sila ang tagagawa ng batas. Pero hindi po senador at saka mga congressman ang dapat mag-interpret ng batas na ginagawa nila. Ang dapat na nag-i-interpret nun, alam nyo kung sino? Supreme Court. So Supreme Court ang may say kung anong ibig sabihin nitong batas na ito at kung ikaw ba lumabag ka sa batas na to o hindi. Kasi imagine, kung ako congressman, ako gumagawa ng batas, o di gagawin ko yung batas pabor sa akin. Kung yung sa pagkakaintindi ko, doon ko idadalhin sa pagkakaintindi ko, kami gumagawa niyan itong katotohanan yan. Kung ganoon, di sila nang may monopoly ng batas sa Pilipinas. Di lahat na lang ng gusto nilang kasuhan, di guilty na kagad kahit sa kanila pa lang. Hindi ba? So kaya merong judiciary. Yung judiciary, sila po ang pwedeng mag-interpret, magbasa ng batas. Yung ginawa ni Amy na batas, yung mga implementing rules and regulation ni Amy, meron silang interpretasyon, pero yung final na may say, whether your interpretation is correct or wrong, dyan sa Supreme Court. Kaya nga, merong oral argument. Supreme Court ang nagde-decide. Kukumbinsihin mo, Supreme Court. Kung halimbawa, merong butas tong batas na ito. Magsasampa ako ng temporary restraining order para itong batas na ito ay hindi magamit. Ngayon, magkakaroon ng oral argument niya, magtatalo-talo yung mga magagaling na mga huwis dyan. Ipaliliwanag sa'yo, ipaliliwanag mo sa kanila. It's either mananalo ka. Pag nanalo ka, and then yun na yung magiging jurisprudence, yun na yung magiging interpretasyon dito sa specific na batas na ito. Mga hayop kayo. So ganun yun, kaya nga meron pang executive. Ngayon yung executive naman, siya naman ang nag-i-implement. Hindi nag-i-implement yung itong Congress. Halimbawa yung Kongreso gumawa ng ayuda AKAP. Hindi pwedeng sila na nga yung nag-implement, sila na nga yung gumawa ng batas, sila pa yung mag-i-implement. Hindi pwede, dapat na mag-i-implement nun, executive. Sino yung executive? Sino yung mga opisina niyan? DSWD, tama? Kaya may check and balances. Diyan ngayon nagbabala-balanse ang lahat ng mga bagay. Kailangan magdebate yung tatlo para lumabas yung tama, iisa lang. Hindi pwedeng 3 versions of truth. Na napag sa ating konstitusyon. Ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwan... di ba? Kaya nga mayroong TAPS. Transparency, accountability, peace and security. TAPS. Dapat talaga ang gobyerno mayroong transparency. Hindi ba? Kasi kung wala ng transparency, puta, hindi na natin alam kung anong ginagawa nila sa lahat. Kung hindi na sila pwedeng tanungin, nasa ng check and balances niyan.
Sa katotohanan, parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec. Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Tanga nga eh. Tanga kasi. Kaya ganyan. Salita ng salita. Daldal ng daldal, hindi naman pala yun ang totoong posisyon ng presidente natin. Dapat nga sinusukol si Claire isampal sa pagmumukha niya yung sinabi niya. Sabi mo, hindi pipigilan ng presidente. Ikaw ang mouthpiece ng presidente. Bakit ngayon pinigilan? Anong masasabi mo? Fake news ka ba talaga? Sigurado ka ba, Claire, na yung mga lumalabas sa bibig mo ay talagang salita ni Pangulo o salita mo lang? Anak ng tinapay kasi tong Claire Castro na to, nuknukan ng chismosa eh. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At tama. Bakit? Kasi nga gastos yan kada hearing. So you have to justify na I need a second hearing, I need a third hearing. Kasi ipapa-approve mo yan pati sa budget ng sa treasurer ng Senado. Na the reason why inilalabas ko tong statement na ito na kulang kasi nga kailangan ko pa ng pangalawang hearing. So gumastos ang gobyerno dito tapos walang umattend. Tapos biglang magkakaroon na naman ng susunod na hearing, wala na namang atin. Paano ba yan? Baka nag-eleksyon na, hindi pa magsi-attend yan. Tandaan ninyo, ang Congress kapag natapos yung kanilang yung 19th Congress, pag natapos yan, tapos na din lahat ng mga iniimbestigahan nila. Diyan sa Congress. Pero dito sa Senate, hindi po dire-diretso po yan. Ito po ay Committee on Foreign Relations. So kung matatalo ito si Amy, yung susunod na magiging committee chairman nitong Foreign Relations, pwede niya ulit diretso to, ituloy-tuloy to. Kaya baka naman sabihin nyo, kailangan natin iboto si Amy kasi kung hindi natin siya iboboto, hindi na to tutuloy. Itong investigasyon na to. Kaya pa rin ituloy yan noong papalit sa kanya, huwag kayong mag-alala. So kailangan yun. Kaya siya naglabas ng kanyang preliminary na statement or report, preliminary lang, for her to kumbaga ma-prove or ma-defend na kailangan ko pa ng second, third, fourth hearing. Kasi marami pa tayong kailangang i-address at kulang itong unang mga impormasyon na nakuha ko. That's why we need to invite them again. Ganon. Napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag
kapag Senate inquiry in aid of legislation, hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panghuli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield. Yes, hindi pwede. Hindi saklaw niya ng PNP. So yung mga patay gutom sa interview, patay gutom sa press con na si Jim Jim Pajardo, yung mga kasama niya, kailangan paharapin dito at sumagot sila. And do not invoke their right to self-discrimination. Oo, di ba? Pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa... Kaya kung executive privilege, pwede naman kayo mag-request ng let's just have an executive session. Kasi ayaw natin i-discuss dito yung napag-uusapan ng yung classified na mga information. So, kung tayo-tayo lang, taga-gobyerno, okay lang. Basta wag na lang natin i-live. Ganun man lang sana. Ito hindi. Talagang wag kayo umatin. Wag kayo umatin. Di ibig sabihin, may tinatago. Ibig sabihin, hindi kayang i-contain yung kasinungalingan. Ibig sabihin, sa dami ng pa-interview, sabi ni Bersamin, putang ina nyo kasi. Ang dadaldal nyo. Pasikatan kayo ng pasikatan. Ngayon, ang dami nilang hawak na video tungkol sa inyo. Paano niyo yan i-deny? Sabi nila, ano ka ba? It takes a professional to deny those actual videos na ipine-play, ha? Sobrang talino nga. Sobrang galing nga nitong magkapatid na Rimulya na to. Talagang alam mo sa isang lahi lang nang galing. Sa isang linya lang ng dugo nang galing. Sobrang sinungaling pareho, eh. Yung isa nagsinungaling, hindi daw makikipag-cooperate. Biglang overnight, pwede naman magbago desisyon natin. Hindi pwedeng ganun. Okay ng ina niyan. Kailangan, kung ano yung tama, yun lang yung tama. Hindi pwedeng, ito yung tama na to, hindi ito pabor sa atin. Gumawa tayo ng sarili nating version ng tama. At yung dating tama, gawin nating hindi masyadong tama. Mali yun. Congress, maaari rin mapasawalang visa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Ngayon, wala siyang sinasabing may cover-up, ha? Nagmimistulang may cover-up. Parang may cover-up. Bakit? Ayaw nyo liwanagin, eh. Hindi sila katulad ng Congress na yung Congress talagang hindi, meron. Meron, ninakaw yung pera ni Inday Sara, ninakaw niya yung pera. Ganun kagad sila, eh. Hindi yung parang may mali. Hindi sila ganun katulad ng ginagawa ni Amy. Inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. Again, ayan nga yung issue natin na ang mga mahuhusay, matatapang kapitapitagan na mga fame whore sa gobyerno na kaliwat kanan ng mga interview, kaliwat kanan ng pagmamalaki na sila lang ang nakapangpakulong ng isang magaling na presidente, lalong-lalo na sa ibang bansa. Sila lang ang nakagawa nito. Proud na proud sila. Ang dami nilang inamin doon sa kanilang mga statement, tapos biglang joke lang. Actually, hindi nga sinabing joke. Buti nga si Duterte, pag nagsalita ng gano'n, sasabihin nyo, joke man lang yun. Kayo talaga, gullible kayo, joke man lang yun. Sila hindi. Talagang hindi ko sinabi yun. Wala akong ito na nga sinabi, pinapakita sa video. Hindi ko sinabi yan. Hindi yan yung pagkakasabi ko. Ayan yung nakuha ng video, eh. Putang ina yan. Magsisinungaling ba yung video? Hindi naman AI yan. Mukha mo yan, Hayop.
So yan ngayon ang estado ng ating administrasyon, and somehow kahit na medyo nakakapikon itong si Amy, kahit na nakakaurat itong si Amy paminsan-minsan, kahit papaano may silbi din naman. Pero hindi ako kumbinsido pa. Hindi ako pa kumbinsido. Meron pang may dalawa pa tayong kandidato na pwedeng idagdag. Idadagdag nyo pa to si Amy? Ako hindi. Hindi ko pa idadagdag to kasi baka mamaya niyan kita mo naman medyo malambot pa yung mga statement niya. Parang hindi katulad. Alam mo dito nung nakikita ko to si Amy, biglang naalala ko yung Quadcom. Bilib ako kay Barbers, kay Fernandez, kay sino ba to? Si Abante, si Paduano, si Acop, kasi ano sila, they are firm. Kahit na walang kaibigan, babuyan kung babuyan. Sermon ka dito kung sermon, contempt ka kung contempt. Ito si Amy, walang babae talaga Babae talaga, walang bayag eggshells lang meron pero walang bayag. Pero magandang development ito. Isang magandang development ito. It just shows and it just proves na may kasalanan talaga pamahalaan. And their silence at yung kanilang pag-iwas dito ay pwedeng dito sa balat ng lupa kaya nilang gawin. Pero doon sa langit, nako, wala. Kitang-kita lahat ng kagaguhan nyo rito. And sigurado ako, darating lahat yan pag biglang may humapdi dyan sa katawan nyo, tuloy-tuloy na yan. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share. Importante yung pagla-like, pag-share at saka subscribe. Marami akong napapanood at nakikita rito sa ating analytics na mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Subscribe kayo para masaya ang ating buhay. Again, huwag kayong maniniwala sa akin. Do not quote me on everything that I said during this vlog dahil lahat po yan ay walang katotohanan. Lahat po yan ay puro kabulastugan lamang. Wala po akong datos, wala po akong research. Hindi po ako under oath at yan pong mga materialis na ginamit natin galing sa media yan, nireaksyonan lang natin. Pero yung reaction natin walang kwenta yan. Kaya wag nyong paniwalaan. Pero i-like nyo, i-share ninyo at i-convince ninyo yung ating mga kababayan na iboto itong mga kandidatong ito. Itong mga kandidatong ito ang magbabalik ng balanse. Itong mga kandidatong ito ang magbabalik ng balanse, mga bossing. Magbabalik ng balanse sa ating bayang Pilipinas. Yan, pipicturean ko. Ayan Team Duterte, PDP laban senatorial candidates. Lahat ng inis ninyo at hinagpis ninyo sa pamahalaan natin ay ituon nyo lahat sa eleksyon. Sa mga OFW, sa April 12, sa Pilipinas, sa May 12, okay? Maraming salamat po mga bossing. Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Huwag niyong kalilimutan, pinupunit-punit na yung tarpaulin yan kasi takot na sila Imagine ninyo kung si Pastor Apollo Kibuloy yan nandirito tapos siyang nagko-cross-examine. Ang talino niyan. Naku, mapapahamak silang lahat dyan. Okay, again, maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
sarili.